kayo nag-start dito sa Project Speed Mom's Livelihood? 2012 po ako nag-start, ma'am. Ang tagal na pala nito. Yes po. More Sobrang than 10 tagal. years. Opo, 13 years. 13 years to Ibang be klase. exact. Eh, how was it founded? Ano po yung parang pinagmulan nito? Nagkaanak po kasi ako ng may ADHD. Okay. So, na-diagnose siya at the age of 3. Aha. So, longing and naghahanap ng tutulong sa amin. Pero, hindi po madali yung proseso. Medyo mabigat. Aha. Pero, pinilit makayanan ng lahat ng bagay para sa anak. Yun po yung Project Speed Mom. It's Okay, okay. it's okay Go po. ahead. Go ahead po. Tinitisyo po ito. Oo. Ilan taon na po anak niyo, ma'am? Ngayon po, 18 na po si Thomas. Aha. So, malaki pong bagay na buo ang proyekto kasi for us mommies, mahirap po yung pinagdadaanan every day, every time at yung acceptance ng Pilipinas para sa kanila. Iba rin po yung pinagdaanan. Kaya pinilit ko pong makasurvive ng 13 years. Aha. Until now, we're still ongoing at medyo pagod po si nanay ngayon kasi galing po kami ng Benguet for another venture of Wow. another new livelihood for us, mga nanays. And the school, actually si Ma'am Tin is from ano po kayo dun sa school na tinutulungan ko po, ma'am. Yung Bumbulaklak, The Child's World po. Wow. It was way back nung kayo po ay dalaga pa. Yun yung Wow. nagano ko siguro. Storytelling Yes siguro. po. Opo. Yes, ma'am. Yun po. Kasi may oras pa ako nung dalaga. Opo. Madalas akong nagsustorytelling. Opo, yun po. So, na-meet ma'am. ko na pala kayo noon? That was, wala pa po ako sa Ah. The Child's World, pero yun nga, sabi po ni Teacher Evelyn, you're part of the Child's World. Wow. So, dun po kasi nag-aral si Thomas. Nakita ko po yung school na yon dahil may nagpakilala sa amin. That day, parang nabago po lahat. Kasi akala ko walang magtatanggap sa amin na school na walang quote-and-quote pagsasabi ng wala kang kwentang ina. So, doon ko na-realize na masaya pala maging nanay na special kids. Iba yung dimension ng buhay nila compare sa regular kids. Parang nagiging sa akin na mas masaya ako sa special school kesa po sa regular school. Kasi ibang-iba po sila compare sa iba pong special education school. So, dun po lahat. Pero I just wanna commend you kasi 15 years ago hindi unheard of yung yung in early diagnose mo yung anak. And at 3 years old na-diagnose niyo na po siya. Opo. Oo. What prompted you talaga to be a proactive mom? Tsaka wala po tatawag sa inyo walang kwenta. Imagine Oo. mo, 3 years old. Kaya nga 3 years eh. old. Di ba? Nag-intervention ka na. Sometimes, marami po akong kilala in their adult lives, never silang na-diagnose at pinadiagnose ng kanilang mga magulang. Actually po yung una, yung acceptance po talaga. Yun yung mahirap, lalo na po sa part namin kasi unang anak, unang apo. Una po akong kinasal sa family. Aha. So parang nagulat sila, na-shock sila, kala nila hindi totoo, pero totoo pala. So dun po nag-start yung longingness ko na makahanap ng paraan at ano pa pong proseso ang dapat daanan para maayos po natin yung sinasabing sistema ng Pilipinas para po sa special children. Kasi ma'am, malalim siya dahil una, sinasabi nyo nga po, nung time na yon wala pong tumatanggap sa amin. Pag pinasok po kasi siya sa regular school, sa laging sasabihin, bakit ganyan siya? Bakit iba siya? Bakit pag nag-e-excel siya, malaking question mark? Kasi hindi daw dapat. So, on that aspect, ma'am, iba yung naging mundo ko eh. Yung longingness na makahanap ng mas magandang way para maayos namin lahat, ginawa ko po. Naglakad ako sa PGH ng parang sisa, parang baliw. Bumababa, sumasakay ng jeep kasi hindi ko alam kung tama yung pupuntahan ko. Pero sabi ko nga, hindi ako nag-iisa kasi maraming umakap sa advokasya. That 13 years of advocacy with my son, iba po yung advocasyang nilaban namin. Until now, we're still longing for a help and
an advocacy na tutulong pa po sa amin na magpipilit na kami kasama at kaakap. Kasi pilit, ma'am, to the extent na mahirap po talaga siya. Mahirap yung advokasya na hindi mo alam kung may mangyayari pa po bang tama. At Pero ilan na po kayo ngayon na nagtutulungan? sobrang dami po ng Project Speed, ma'am. Almost 1,000 plus po na ang family. More than pa nga po, hindi ko na po talaga nabibilang. Sa sobrang daming natulungan. Kasi hindi lang po ito nagbase sa autism. Aha. Nagbase po to sa lahat ng special family na may anak na kinakaharap na problema. Sa public hospital po, lagi po tayong active. Ngayon po, pag alis ko po dito, magpapakain po tayo sa hospital. Wow. So, yun po yung proyekto. Hindi siya natatapos at ang pangarap ko po is 365 days a year. Every day may natutulungan at nababagong pamilya na may special needs. And ngayon nga, imagine mo, libo na po kayo. At eto, nakita ko yun nasa mga mall, di ba? Yes Ang dami po. yung activations kung tatawagin. Saan mo nahanap yung mommy community mo? No? Ng mga special moms, awesome moms. Sa Tondo, una po sa Tondo, sa Rizal Elementary School. Until now, active pa rin po doon ang Project Speed Mom. Pero lumayo na siya. Papunta na ng mga PGH, NCH, Nice. PCMC, LPGH hanggang Batangas. Luzon to Mindanao, actually po. Lahat po nakaka-capture kasi nami-meet ko sila sa hospital. So doon siya nabuo. Doon ako until now, sabi ko nga, nung one time ako na interview, hindi po pumipintig ang puso ko pag wala akong batang natutulungan. Pag wala akong batang nakikitang ngumiti dahil may binigay kaming mahalagang bagay para sa kanila. So every time, every day, I see to it po na may natutulungan tayong parents at mga bata. Ano po yung mga klaseng livelihood ang itinutulong ng grupo sa mga pamilya? At, oo. Natalia, honestly, ma'am, lahat na po ata nabenta ko na. Sorry. Sorry. na lang ang puri. Yun ma'am, susunod na po. Pero walang bibili. Joke lang. Nga lang, sabi ko nga sa husband ko kung pwede lang ibenta na rin kita, daddy. Kasi sobra pong kulang yung proyekto. For me, it's still, we need to grow more and more every day. Kasi ang dami pong batang na na-diagnose na special every day. Lalo na after the lockdowns. Yeah. Actually, ma'am, after the lockdown, nag 200% po ang batang may sakit sa dugo. So, sumobra yung extent, pati cancer, ma'am. Sobra pong dami. At 8 months old, may bata na pong na-diagnose na may leukemia. So, ganun po kahaba at dapat sustainability talaga yung proyekto. So, paano nga niyo po nasusustain? Ano-anong klaseng mga livelihood to? Yung Bukod sa pagbebenta, no? Bukod sa pagbebenta po, we also do the fund run for a cause. So, kung kailangan nyo ng fund run, we can give you fund run for a cause. Para po, masustain palalo yung ginagawa namin. Kasi mas maraming makakaalam ng advokasya, mas marami pong tutulong, mas maraming aakap sa mga batang kailangan ng tulong. Yung totoong kailangan ng tulong. Kasi marami na rin pong mga magulang na nagiging mapagsamantala dahil sa hirap ng buhay na kinakaharap nila. Wow. Paano po makakatulong pa? I'm sure, this platform is para hikayatin pa natin yung maraming mga nakikinig at nanonood ngayon. Yung mga gustong sumali at paano rin tutulong? To tell you honestly, ma'am, we want a community based on the Child's World community. Kailangan po namin ng isang lugar para po sa mga batang may special needs. Sa kalaunan ng panahon, paano po pag ang kanilang ina ay namatay na? Saan po namin sila ilalagay? Wala pa po tayong specialized area for them. Yung community po is hindi pa ready for these special children, which is the Child's World. Meron silang capacity to do that. Pero dahil po sa nangyayari ngayon, yung isa pong grant na we're longing for that grant is hindi po natuloy. Mm-hmm. Kanino yun? May isa pong family na meron din pong special na anak, nga lang ngayon po kinancel nila yung grant na ibigay sa amin yung property. Sayang naman. So,
to tell you honestly, si Teacher Evelyn is tumatanda na po. Hindi namin alam, at siya mismo sa sarili niya, hindi niya alam kung hanggang saan ibibigay sa In kanya. terms of local government, lumapit na po ba kayo? LGU. Actually po, may nilapitan po one time, pero ibinigay po nila sa LGU, tapos ayaw na po sa amin ibigay yung grant. So, may mga ganun pong sistema na sa amin part po, mahirap. Kasi we really need that grant for us to grow more. Kasi, I think you shouldn't stop reaching out. yes ma'am, actually hindi po kami, Eh, no, kung anong reason ba't hindi binigay yung grant? sabi po Bakit nila ba? for the local daw po yun. Parang nagkaroon ng misunderstanding with the grant. Oh, At hindi binigay sa inyo ng At hindi po local. binig. Oo. Yun Tapos nga. ang dami na pong hinihingi sa aming dokumento, papeles, and everything. So, kumbaga parang doon pa lang po na-rattle na po yung Wait, you school. mentioned 13 years na po kayo na, no? Yes po, ma'am. Kasi merong Mother Calcutta na, alam mo yun, it's an award given to organizations such as yours. Pero parang dapat 20 years na eh. 1 million grant yun, ha? Si They- teacher po yun. Yung ganong katagal. Si Teacher Evelyn. si Oh, Teacher so Evelyn. baka pwede. Sige. Oo, pwede niya ibigay yung grant na yun. Diba? Baka Yes pwede po. through Teacher Evelyn. Kasi Opo. kailangan vetted na 20 years bago Opo. ma-consider, no? Or Yes. ma-qualify kayo for the 1 million grant. So, sige, kung sa akin pa yung number, check ko po yung number Sige, ni ma'am. Teacher Evelyn. Opo. Hindi ba kayo na, kumbaga parang anong pakiramdam nyo dahil from 18 years ago up until now, may progress naman din po tayo, di ba? Kasi nakakakita ko na ang daming schools na hindi mo kailangan ipadala yung anak mo sa special school. Ini-integrate talaga, Yes po. di ba, in society. Na ganun po talaga yung sa ibang bansa. No, Apo. normal yun. Nagtatrabaho, may special Evelyn Kataga, no? Yun nga, hindi Evelyn sila- Tan. Evelyn Atan. Tan. Ako, Sige, Evelyn go Tan. ahead. Kumbaga, Sorry. hindi mo kailangan na, 'di ba, i-separate sila from society because they are part of society. Yes po. Yes po. Actually, isa po silang malaking parte ng society na dapat hindi po pababayaan at hindi po ine-neglect. Kasi sila po ang magbabago ng bawat tao, ma'am. To tell you honestly, nabago po ang buhay ko because of them. Nabago po yung pananaw ko sa kanila. Kasi akala ko noon wala nang pag-asa, pero may pag-asa sa bawat sitwasyon na nangyayari. Lagi ko sinasabi, wag yung problema, dapat yung solusyon. Hindi pwedeng parati lang problema yung ikakaharap natin at ibibigay sa bawat tao kung hindi bigyan natin kaagad ng solusyon ang bawat isa. Madali po ang buhay, ma'am, with the help of so many people na meron pong pusong busilak. Lagi ko pong tawag sa kanila is mga pusong busilak dahil binibigay nila ang lahat ng kakayanan nila para makatulong po sa amin. Kaya until now, buhay ang Project Speed, ma'am. Wow. How's your son? Si Thomas po is nakakatuwa. Magaling na po sa bahay. Galing! Nagliligpit High na po. functioning, Yes, high sobra functioning. po. Sobrang high functioning. Tapos, nagpunta po kami sa States dahil po dun sa isang event. To tell you honestly, wala pong tantrum sa aeroplano. Aeroplano? Anong tips Oh, mo nice. na wala siyang Because of tantrum you, sa ma'am. airplano? Ano po, longingness na gusto niya po talaga yung pagsakay ng eroplano. Tapos lagi namin sinasabi na matagal yun, bawal makulit, baka hulihin tayo ng pulis, laging may ganun. Yung affirm pa lang po na okay ka, dito ka sa amin nila daddy. Tapos yung pwesto po namin, sobra namin siyang sinecure. Kasi baka ma-feel niya na nakakatakot and everything. Pero yung sobrang yenig po nung eroplano, natakot po talaga siya. Oh. So, yun, inano na lang namin na, Yakap. Oo, okay tayo. Makakapunta tayo ng Amerika. Kasi yun yung pangarap. Pero grabe yung yung access doon to, 'di ba? Sobrang Yes. masashock ka. Even po yung pag-interview pa lang po sa konsulado, nakakatuwa po siya. Kasi gusto niya talagang makapasok sa Amerika. Oh. Yung pinipilit niya yung consulate na, sabi niya, Okay okay na. na. Oo. So, yun yung happiness for me po as a mom. Kasi Oh. akala ko po hindi ko mapufulfill lahat yun. Single mom po ba kayo? Hindi po. May husband po ako na parating naka 24/7 sa amin. Ay, yung Ay, muntik mo nga pala, yung muntik mo na wow. ibenta. Oh. Sobra, kanina po hinatid niya pa po ako dito para po, sabi niya, mahirap mag-grab, sabi niya, hatid na lang kita, tapos susunduin na lang daw niya ako. Oh. So, ganon po kami, ma'am. We're a team, actually. We're a team. Even
going around to the different hospital every time na may tumutulong, ma'am, we go together. Sinasabi niyo po panganay niyo is yung may special needs. Yung iba niyong anak, ilang taon na po sila? Dalawa lang po sila. Yung bunso ko po is nag-aaral po sa Chinese school. Magaling po siya mag-paint. Wow. Artist naman po si Juliana. Oo. So, yun nakakatuwa po kasi siya yung nagtuturo kay kuya. Galing. Para imimik siya ni kuya, siya po yung mauuna. Tapos sasabihin niya, gayahin mo kuya. So, ganun po silang dalawa. Grabe yung isa po kayo super mom dahil may mga tinutulungan na kayo sa sa inyong advocacy. Tapos syempre very hands-on pa kayo sa iyong firstborn. How did you approach having another child and make sure na si Juliana, tama po ba, pantay? Sorry ma'am ha, pero siguro nandun yung makasarili na rin ako. Kasi hinubog ko siya sa tiyan ko na maging ready for kuya. Oo. Lagi ko siya kinakausap na, "Nak, pag nawala si mami, ikaw bahala kay kuya. Pag nawala si daddy, walang ibang magmamahal kay kuya kundi ikaw." Nasa tummy ko pa lang siya. Nung pinanganak ko siya, ma'am, 1-year-old, nagsasalita na po siya. Oh. Tagalog, God listen. matatas, as in, nakakagulat, kasi nakakatakot, ma'am, ayoko po uli magkaanak, kasi pwede daw po uli, may isa pa. So, lahat ng fear, nilabanan ko. Pero, to the extent, ma'am ha, gusto ko itulak ni Thomas sa hagdan. Pero, alam niyo po yung salita ng nanay na, wag mong sasaktan si mami, kasi pag nawala si mami, mawawala din si baby sa loob ng tummy. So, parati yun, naging routine yung salita ko sa kanya. Even until now, lagi ko yung sinasabi sa kanya, si Juliana, Thomas, kapatid mo siya ha, wag mo siya ibubuli, wag mo siya niloloko, kasi kayo lang dalawa yung magmamahalan sa isa't isa. Lalo na kapag ako ay laging nawawala at pumupunta sa advokasya. Umaabot ako sa iba't ibang panig ng rehiyon. Ngayon nga pong darating na September, aalis na naman po kami for another therapy session. Nag-aaral pa rin po kasi ako ng iba't ibang klaseng therapy for the special children. Wow. So, yun po yung advocacy yung nilalaban ko until my last breath. Kasi for me po, napakasaya ng mundo pagkasama natin sila. Of course. Always remember that. Hindi po ako natatakot on saying this every time with the special nanays na pag wala ang anak mo, hindi ka kompleto. Hindi ka makukumpleto kahit iba siya sa ibang bata. Hindi ka kompleto pag wala sila. Hindi ka makukomplete without them. With the help of so many people, maayos ang mundo, maayos ang buhay. Umaasa po kami doon. Oh. Thank you, Mommy. Yeah, Congratulations. thank you. Oo. It's an honor to meet you today. Yeah. Ay, paano po makakatulong? Oh, yeah. Pwede po bang... Through Project Speed Mom livelihood page po Ito po, sa ma'am. Facebook. Sa Facebook po. Sana po, lagi po nyo kaming subaybayan. Kung meron po kayong extra, kahit po yung mga pre-love na gamit, we sell it out. And we do things na makakapag-produce ng another money para po dun sa sustainability ng bawat pamilya. Bawat pamilya pong may problema, every time, sila po ang priority ng Project Speed Mom. Kasi alam ko po na kapag okay ang nanay, okay din po ang batang may sakit. So doon po nag-stand ang project is to help these nanays to be sustainable, to be fruitful every day, na lagi nilang isipin na hindi sila nag-iisa. Kasi ang akala po ng ibang nanay na may special family, lagi silang mag-isa sa laban. Yung salita po ng asawa niyo, Ma'am Tin, hindi ko po yun makakalimutan. Yung lagi kang makikibaka. Pakikibaka sa bawat buhay at sa bawat proseso. Marami pong taong nakikibaka every time, every day. Maraming nagugutom. Kaya wag niyo pong sayangin yung buhay na meron kayo. Kasi kayo po'y pinagpala compare sa ibang pamilya. Kaya lagi ko po laging sinasabi, araw-araw, na always be thankful to God. Kasi binigay kayo ng ganito, malakas, at maayos ang pag-iisip. God bless po sa inyo. Oh. Thank you, Ma. Thank you po, Inay Mary Jane Jacinto. Thank you so much. Thank you po. Alright, punta lang po kayo sa Project Speed Mom Livelihood. Nandun po lahat ng detalye kung paano kayo makakapagpaabot ng tulong sa kanila, makaka-donate po.
And thank you for sharing your story and doing this for 13 years and counting, di ba, Mamu? Until her last breath. Until your last breath. Wow.